Sir, Oo, nadidinig ka na namin. may pasensya na po kasi yung background ko kitchen pa rin. Di pa tapos ang trabaho. Okay lang yan, okay lang yan. Oo, nakaka-relate yan ng maraming OFW. Hello po sa lahat. Ano na pa? Oh, sige Ano na na ma'am, pa? ganito muna kung paano ka ng isang 2.5. Ah, doon po sa ano, sir? Ano yun? Sa may share, di ba? Oo, Um, kasi yung binom natin $2,500, kung paano mo nabuo yun. Yung ginawa mong para mapakinggan mo sa ano. good evening po sa lahat. Ako po yung ano, magpasalamat po na muna ako kay God. Ganon din kay Sir Eddie kasi sinama niya ako dito na kahit until now po is nagbabayad pa ng mga utang. Sa totoo lang po. Dahil sa mga na-scam sa atin noon. Pero ako kasi bilang isang OFW po, ginagawa ko po ang best ko na kahit alam kong gano'n na naman ang pupuntahan pero hindi pa rin po ako sumuko. Kumbaga risk taker po. Sabi ko sa sarili ko, kung hindi po para sa akin, salamat. Pero kung para sa akin din, salamat pa din po. Pero ang iniisip ko po kasi, paano kung ito is mag-boom, di ba? So, kahit sa totoo lang guys, until now nagbabayad pa ako ng mga utang ko sa bangko. Pero dahil itong sistema na to is in-explain ni Sir Eddie sa akin po, nakita ko po ang kagandahan ng system na to na kahit hindi ko pa masyadong alam, pero nagtiwala po ako kay Sir Eddie and I'm very thankful kasi napakabait niyang upline po. Talagang wala kang masabi sa kanya. So nagpapasalamat po ako sa iyo, Sir Eddie, about this show. At saka nagpapasalamat po ako sa user kasi talagang news mo ako no talagang ito is alam kong dito na ako makakabawi sa lahat ng mga nawala sa akin na ilang many times, 3 times, 5 times na akong na-scam pero hindi pa rin ako sumuko guys. Kung isa kang networker pala, gagawin mo ang best mo para lang mabalik sa iyo yung mga nawala mo, di ba? So, ganun din po ako. Wala akong pakialam na kahit hindi pa ako natapos ng utang ko sa bangko. Kasi alam kong kikita ako dito. And then, sinabi ko sa sarili ko, bahala na. Sabi ko ng ganun. So, that time talaga, sinabi ni Sir Eddie na, anuhin ko, nagawan ko na ng paraan, guys. Wala pang isang oras, 2 oras. And then, nag-pray po ako muna. First, nag-pray po ako talaga, Lord, provide my needs. Kasi feel ko, ito, sorry guys, emotional. Kasi feel ko ito na dito na ako makakabawi. Then, after an hour, so dahil good prayer ako sa bangko guys, I never expect. That time na naglilinis po ako, tumawag yung bangko, and then they say, ate, pwede ka naman mag-reloan ulit. Ayun, hindi ako mapakali guys, hindi ko natapos yung linilinis ko dati. Pinag-isipan ko po, kasi sabi ko, sa November o December na lang po ako magre-reloan kasi ikakasal Hallelujah. po yung anak ko. Kakasal po yung anak ko po. So, naisip ko, mahala na. Sabi ko ng gano'n. So, sabi nila, ganito tinanong ko po kung magkano makukuha ko. And then, sinabi nila ng gano'n. So, in-inform ko si Sir AD kung ganito ba ang sir, kasya na ba to? And then, Sir AD say, is okay. And then, ilagaturuan kita kung paano. Sabi nila gano'n. So, I'm very thankful, Sir AD. Kasi andyan ka nag-guide po sa akin. So, hindi na ako nagdalawang isip, guys. So, pag ikaw ay gusto mong kumita, huwag mong isipin yung mawala sa'yo. Isipin mo yung magiging resulta at babalik sa'yo triple. So, hindi na ako nagdalawang isip, guys, na magre-relong ulit. So, that time talaga, instead, napampaayos ko ng bahay ko, guys. Hindi ako nagdalawang isip. Yung nakuha ko lahat sa bangko, ay dito ko pinunta. No, 2,500 is 150,000 plus. Ang iniwan ko lang po dito is allowance ko.
ganun ako magtiwala kay Sir Eddie. Kung kayo guys gusto nyo kumita, huwag ka na magdalawang isip dahil ito, sigurado na to. Dahil nakita ko yung sistema talaga, na talagang kumikita ng sin na Sir Eddie. So sabi ko that day, talagang kukunin ko na, yes ma'am, I'll go in the bank and then I'll get it. Sabi ko ng ganun, so masaya pa sila Oo. sa bangko dahil uutan na naman ako. Di ba? So, ganun talaga guys. And then, that time, ang pinakamahirap dito guys, kasama ko yung anak ko dito. Ang hirap gumawa ng paraan kasi ayaw ng anak ko talaga na uutang ako sa bangko. Pero alam nyo guys, talagang God is good. Kasi that time na lumabas kami mag-ina, yung anak ko, andun sa pesto, nagpapahinga, and then sabi niya, Mama, saan ka pupunta? Sabi ko, pupunta ako sa bangko, anak ko. May saysaynan lang ako na, ano ba yun, yung, ano ba yun? Yung visa ng, ano sabi ko ng gano'n, ng loan, sabi ko ng, sorry to God, nagsinungaling po ako sa anak ko, makuha ko lang yung pera na yun na malaki kasi ayaw ng utang talaga ako sa bangko. And then that time siya natulog. So binilisan ko pong pumunta sa bangko talaga ng remittance. And then nakuha ko po guys, bilis-bilis. And then that time na talagang nakipila pa ako. So nagpapasalamat po ako dahil sa Western Union, wala silang kinailangan na mga documents po. Ano ang bilis. Ang gadis yun talaga. Kasi doon sa video, ang dami nilang hinahanap kontrata lahat-lahat. Pero dito sa Western Union, grabe. Ang ID ko lang kinakailangan. Sabi ko, ate, bilisan mo kasi yung anak ko baka pupunta dito. Sabi ko ng ganun. So yun, i-process na yung very thankful guys. So, yan, ganyan po ako ka-respected guys. Kahit ganito lang po ako guys na OFW pero yung lakas ng loob ko, I don't care. How much is as long as kikita ko ako. Yan po guys, kung paano ka maging risk-taker, believe ka lang sa sarili mo na kaya mo at kaya mong bayaran yung utang mo. Number one po yan. So, salamat sa inyo guys. And that's it. Thank you Sir AB at sa inyo pong lahat. Sana na may napulot ko kayong aral sa kwento ko. Salamat po. Ayan. Maraming salamat po, Ma'am Ella. Congratulations po, no? Thank you. You will be one of the person na talagang bumagsak pero tumayo po kayo. Congratulations po. Thank you, Congratulations. ma'am. Thank you po. Yan po yung meron po kasabihan talaga na kung talagang gusto po natin gawin, gagawin po natin. Pero yung pong iba, as I said, katulad na nasabi nga po ng mga leaders, spend the one, ilagay yung kaya po ninyo at saka yung goal po ninyo. Kung meron po kayong goal, katulad ni Ma'am Ella, ang goal po niya, yun na nandun, sinabi po niya, talagang ginawa po niya. Yun po ang goal niya. Imagine po yung 2,500, ang income niya on a weekly basis po. Siguro, Ma'am Ella, mga $70 na or yung weekly basis po. Para makita niyo po yung income ni Pamela, papakita ko na rin ho. Okay ha? Para sige po. Okay. Sige po. Congrats again po. Congratulations. You are so brave. Thank you, ma'am. Thank you po. You're welcome po. Ayan. So ito po yung hinati ko po yung 2.5 ni Ma'am Ella, isang 500 tsaka isang 2,000. Okay ho? Bakit? Kasi nga, di ba sinasabi natin, the higher amount will be for emergency need. Kasi magpapakasal po siya sa December, kaya binukod ko po yung isa, yung 2,000. Yan po ay makukuha na po niya yan in time na gusto niya after, tingnan natin ko ilang days pa. After 14 days, ayan, so 14 days na siya nakalagay. Then ito na po yung kinita niya. I-claim po muna natin para makita ni Ma'am Ella yung total na kinita na niya. I-claim muna natin itong mga kinita niya dito. Ito mga Yan, claim po muna natin yung kinita ng 500. Withdraw. Okay. Then yung kinita naman ng 1,000. Pero meron na po sa baba, Ma'am Gula, may 159 na sa baba na nauna niyang kinita. Wow. Then withdraw ulit yung kinita ng 2,000, 34.1. Wow, ang ganda nun. Withdraw.
Okay, then meron na po ako na-withdraw sa taas. Ayan, nakita nyo po, 127. 127. Yan. Yes po, i-refresh natin para ma-add pa po yung ano. So may 170.35. Then idadagdag na po natin doon sa kinita niya. Yung kinita niya yung pangatlong account. Okay? Yung pangatlong account, 170.35. Deposit, 170.35. Ayan, ito na Ma'am Ella yung kinita ng 2.5 mo for the past 14 days, $330 na po. Congratulations. At nag-check ka ng rate. Congratulations. Congratulations Ma'am Ella. Grabe, bilib ako dito sa ano to. Sa palaban nating OFW nito. Yun lang po. Yun lang po. At ayan, malaki na po yung kinita niya. $330 na. Thank you, sir. Ayan. Would never realize that I'm gone. Yes, go.